Hello mga kabatang helmet! Siyempre today sa Berber Happy Day. Sa lahat ng mga bagong pasok sa channel to, please don't forget to click the subscribe button, tiny bell para lagi ka updated sa lahat ng mga sinasawsawan na pala namin ng Bichuga Par. Ito na nga, Bichuga Par. Ito na yung pangmalakasan nga ng interview po ni Manong Ted Filon kay Asek. Asek ba, Bichuga Par? Asek Villarama. So, panoorin natin. Mula sa Presidential Communications Office, si Asek Joey Villarama. Good morning, DJ Chacha. Good morning, Sir Ted. At sa mga taga-panood at taga-pakinig ng Radyo 5. At salamat po na marami muli, Asek, sa inyo pong panahon sa aming pong programa. Asek, kumusta po ang inyo pong assessment sa nangyari pong Grand Rally kagabi? Sir Ted, it actually exceeded expectations, no? Nung nagpaplano pa po kami para dito sa kick-off, ang ine-expect lang po namin ay nasa 200,000 po ang dadalo. Pero as of the final count po ng Manila Police District at saka po ng MMDA, umabot sa 400,000 yung attendees. At naipahatid naman po ang mensahe na gustong ipahatid ng ating Pangulo. So we consider this a very successful gathering. Opo, at yung nga po, no? Kasi sir, di ho ba dito ang ang mensahe nga ay ito pong mga binanggit ng presidente, mahaba-haba yung litanya, ito po yung brand of governance ng kasalukuyang gobyerno. Ano po? Yes po, Sir Ted. Alinsunod po ito dun sa Memorandum Circular 24 na inilabas noong July last year. So, kung matatandaan po natin yung sinabi ng Pangulo kagabi, kailangan po natin ng direksyon, kumbaga kailangan natin ng compass para maisakatuparan yung mga programa na inilahad o iplinano ng kanyang administrasyon. So, Philippine Development Plan po nung January last year po inilunsad. Yun po ang ating pinaka-roadmap para sa economic, social and holistic transformation. Ito pong bagong Pilipinas, brand of governance, ang magiging gabay upang maisakatuparan yung planong yun. Opo, at binabanggit nga po dito sa brand of governance na sinasabi ho ninyo, no, ay ang mga usapin na kinakailangan mismo magbago ang mga Pilipino dahil hindi mangyayari ang bagong Pilipinas kung hindi magbabago mga Pilipino. Tama po yan, Sir Ted, no? Aminin man natin o hindi, meron po tayong prevailing and pervasive culture of negativity. Okay. Nega po tayong mga Pilipino kung tutuusin. Kunyari po, meron tayong, mahilig tayong self-deprecate. Kumbaga, sinasabi natin, ito lang yung kaya ko, hanggang dito lang ako, mahirap lang ako, hindi ako pwedeng makikompete sa ibang tao, sa ibang lahi. So, gusto po natin baguhin yung pananaw na yan at gusto po nating magbago ang paningin o ma-revive yung sense of pride sa pagiging Pilipino natin. At pag nagsimula po yan, hopefully magti-trickle down po yan sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Pero gaya po ng sinabi ng ating Pangulo, maganda po na magsimula yan sa gobyerno. Yun, napakaganda po ng inyo pong sinabi. Maganda na ang pagbabago ay magsimula sa gobyerno. Sir, dito po sa paglahok ng mga nakiisa sa rallying ito, meron bang pagbabago sa gawin ng gobyerno kung saan ang sinasabi nga po sa pilitan ang pagpapapunta sa rally sa mga kawani ng gobyerno? Gusto po naming linawin yan, Sir Ted, no? Hindi po sa pilitan ang attendance kahapon sa rally. Although kahapon po meron pong serbisyo fair doon po sa Damuhan, sa part ng Luneta Quirino Grandstand, meron pong serbisyo fair doon na naglaan ng government services. Yung pong mga naka-duty doon, yun po ang required na pumasok kasi nga maglalaan sila ng serbisyo gaya ng PNP, NBI, Philippine Statistics Authority, Pag-ibig, and the like. Pero po yung mga dumalo mismo from over 40 government agencies na nasa harapan mismo ng Quirino Grandstand,
Hindi po pinilit yun. Sir, nakapanayan po namin ang isang kalihim ng departamento nga po sa gobyerno, si Secretary Benny Laguesma, at hindi niya tinatanggi ang memorandum mismo na kanyang inilabas para po sa kawani ng Labor Department, no? Na required ang kanilang opisina na mag-produce ng warm bodies para po sa rally na ito. Maliban po dyan, bagamat iba lang po yung wordings ng ibang mga departamento, pero meron na pong kanya-kanyang toka sa ilang pong mga departamento, maging sa Mimaropa Region na magpadala po ng mga delegado. Ako din po may nakaugnayan na lokal na opisyal na hanggang nung Sabado po ng hapon ay naghahagila pa ho ng bus na mauupahan para po din makapagpadala ng delegado dahil inuobliga umano sila. Paano niyo po masasabi na hindi kayo nag-uubliga kung meron pong dokumento na nagsasabi na required ang mga tauhan ng DOLE at maging ang kilos ho ng mga taong gobyerno pag-uubliga sa kanilang kawani na dumalo sa rally? The word, sir, that I would like to use is encouraged po. So, kung may iba pong sekretarya o department na nag-issue po ng memo saying na kailangan pumunta, the word should have been encouraged. Inuulit ko po, voluntaryo po yung pagpunta sa kick-off rally kahapon. So, siguro po para ma-put into perspective, hindi naman po natin itinatatwa na bureaucratic exercise. So, wala pong pinagkaiba yan sa kung ang isang agency head ay nagpatawag ng General Assembly na pag sinabi, oy, may i-anunsyo ako, meron akong ipag-uutos, meron akong directive. Yung mga empleyado po, kung gusto nilang malaman kung ano yung ipag-uutos ng kanilang agency head, mag-a-attend po ng assembly. Sa SONA po, another bureaucratic exercise, magre-report po ang Pangulo sa Houses of Congress at saka sa taong bayan. Hindi naman po sinasabi na, oy, kailangang pumunta kayo. So, as an employee of the institution or the government agency, pupunta kayo dahil bahagi kayo ng ahensyang yun. Doon naman po sa mga sinasabi na kailangan pong kumuha ng pondo para magkaroon ng boost para ma-shuttle yung mga empleyadong dadalo sa rally. Ang mga department po, gaya ng PCO, gaya ng DOLE, gaya ng DSWD, nagtoka-toka po ang mga cabinet secretaries para mabigyan po ng transportation, pati pagkain po ang mga empleyado nilang dadalo. Sino po ang gumasta dito po sa mga sasakyan at binabanggit niyo pong pagkain? Nag-ambag-ambag po ang kanya-kanya department. Kung tutuusin po, kunyari po, ako taga-PCO, yung sasakyan po natin na ginamit, budget po yan ng PCO. Doon naman po sa ibang department, may inilaan po ang kanilang mga secretary at mga department head para makapunta po yung mga empleyado nila. So meaning po, pera po ng bayan ito? As I said, Sir Ted, it's a bureaucratic exercise, and in all bureaucratic exercises, gaya po ng mga assembly, meron pong budget na earmarked for that. So, kunyari po, for example, Christmas party, meron naman pong budget din na nakalaan dyan, although karamihan po dyan ay donations. In the same way po kahapon, dun po sa ating kick-off rally, meron pong nagbigay, nag-ambag, hindi na po, yung iba nga po pagkain, hindi natin kilala, may nag-abot na lang ng pagkain. Sa mga artists po na nag-perform, may nag-voluntaryo po ng kanilang serbisyo, in the same way na meron po ding nag-ambag para mabigyan ng talent fee yung mga nag-perform. And I would like to emphasize po, voluntary po, kahit po nga may nag-issue ng mga memo ng ilang mga CABSEC, voluntary pa rin po ang pagdalo sa kick-off rally kahapon. Again, kung voluntary po ang sinasabi po ninyo, pero dito nga po sa sinasabi pong memorandum na required to send their contingents and the other departments, paano po namin ito ulit dapat tangkilikin?
Yun nga po, sir. Babalik ko po doon sa assembly, sa halimbawa ng assembly. Kung wala pong pupunta na kawani ng gobyerno, doon po sa ipinatawag ng kanilang principal, which in this case is the president, hindi po makakarating ang mensahe. Siguro po, kailangan ho ba, ASEC, na personal na pumunta doon yung mga sinasabi po ninyong dapat maparatingan ng mensahe sa araw po ng linggo? Hindi po. Dahil po kagabi po ang ating mga kapatid, ating mga kasamahan sa gobyerno sa Visayas at Mindanao, joined via Zoom link po. So, it's physically impossible for them to travel. At magiging issue po yun pag sinabing, uy, lumipad pa sila, nagroro pa sila, nagbus pa sila papunta sa Luneta para lang makadalo. So, we introduced avenues or platforms para po yung buong kawani ng gobyerno sa buong Pilipinas ay makasali po at marinig po ang mensahe ng Pangulo. At hindi lang po para sa mga kawani ng gobyerno ang naging mensahe ng Pangulo kahapon, kundi po para sa buong sambayan ng Pilipino. Sir, sabi ho ninyo, voluntary po ito, ano po, at walang obligasyon. Pero bakit po maging sa mga pahayagan ngayon, sa ilang po mga nag-cover doon, at maging dito po sa mga memorandum na aking pong hawak, may attendance pa sa mga lalahok? Sa iba po kasi, gaya po ng mga nasabi nyo sa mga department o kagawaran na nag-issue ng memo, may tracking po for that purpose. Di ba pag voluntary po, sir, voluntary, wala ng attendance. Kasi voluntary nga eh. Paano po natin tatangkilikin yung voluntary pero may attendance? Opo. Sa PCO po, wala pong ganyan. So, I didn't see the memorandum po ng DOLE, gaya na nabanggit nyo. So, iba-iba po kasi ang patakaran ng bawat department. As for PCO, voluntary po kami at wala pong attendance na kinuha. Opo, sa PCO. So, yung nga po, sa PCO po, voluntary. Voluntary po sa lahat po ng kagawaran. Opo. At kung voluntary sa lahat ng kagawaran, bakit may mga kagawaran na may attendance nga? Pati ho sa LGU may attendance. Yun po. Dahil nga po iba-iba po ang patakaran ng bawat department, bawat secretary. Meron silang inisyong directives, meron silang in-issue na instructions to encourage everyone to participate in yesterday's activity. Okay, sige po. Sir, sabi ho ninyo, no, ito ho ay may kaukulang budget. Magkano po ang budget sa event kahapon? I am not privy to that. I don't have that information yet, Sir Ted. Pero dadaan po sa proseso kung may auditing process po. Malalaman po natin kung magkano yan. Pero as I said, hindi lang po naman pondo ng gobyerno ang ginamit dyan. Marami pong nag-ambag, nag-donate, hindi lamang po ng pagkain, hindi lang po ng mga talent fee, transportation para po sa mga nag-attend. Pero dahil po team effort at saka whole of government approach din naman po ang nangyari. Yung pong doon ho muna sa mga nag-donate, kasi po hindi ho madaling sabihin na may nag-donate kasi po gobyerno po ang pinag-aambagan niya. Doon nga sa LTO driver's license cards, hindi po natuloy kasi nga ang mga donasyon sa gobyerno, hindi po agad-agad tinatanggap yan kasi baka ang nag-donate mga contractor ng DPWH. Baka ang nag-donate may mga transaksyon sa gobyerno. So, will you be transparent? Sino itong mga sinasabi niyong nag-donate? Wala po tayong information dyan. Meron, just as an example, Sir Ted, no, kahapon may nagbigay na mga pagkain na ang sabi po hindi po nagbigay ng pangalan, pero gusto po raw makatulong dun sa effort o sa initiative kahapon. So may mga ganyan po. Pero hopefully in the coming days, when everything settles down, meron po tayong makikita, siguro may papalabas po na budget or dun nga po sa auditing process, makikita naman po natin yan. Opo. Sa ngayon ho ba, hindi pa klaro kung magkano po ang
naging budget dito po sa ginastos natin sa event kahapon? I don't have that information yet, Sir Ted. I'm not privy to that. So hopefully in the coming days, meron po tayong makikita. Opo, pero ito po ay budget ng Presidential Communications Office, di po ba? Ang lead agency po para dito sa kick-off na ito ay Presidential Communications Office. Gaya po ng iba pong initiatives ng Presidential Communications Office, gaya po ng Media and Information Literacy Campaign, gaya po ng Campus Caravan. Meron pong nakalaan na budget. Pero gaya po ng sabi ko kanina, yung kanya-kanya pong department po ay nag-ambag din para mapakain yung kanilang personnel, mai-shuttle yung kanilang personnel. Meron po din silang ambag. So again, ano siya, concerted effort. So kayo po ba, kailan pa po kayo nahirang dyan, ASEC Joey, sa inyo pong opisina? Actually, Sir Ted, sige, I'll talk about myself. Nung umalis po ako sa Radyo 5 noong 2015, I went straight to China to work for Chinese State Television. At bumalik lang po ako nung Nobyembre dahil naimbitahan po ako to join the Presidential Communications Office. Sige po, dahil natanong nyo na po yan din po yung isa sa mga gustong baguhing mindset ng ating Pangulo in launching this Bagong Pilipinas campaign. So, sinabi po niya na, although not in his speech but in documents, na pinaaral po tayo ng Pilipinas, nag-aral ka sa Pilipinas, pero sa banyaga mo binibigay ang inyong talento. So, Bagong Pilipinas po is a call for us to share our talent to the Filipino people. So, yun po, dahil natanong niyo po, October, November pa lang po ako bumalik ng bansa to serve the government. Not because meron pong kapalit, pero dahil gusto ko pong maglingkod this time after being in private media and in foreign media for the past how many years. Salamat po. Kasi ang akin pong katanungan, hindi po naman personal, kundi lamang po para po natin maintindihan lang kung alam nyo na ho ba itong event na ito at ang sinasabi nga pong paglalaan ng budget tungkol dito po sa event po kahapon. So ngayon po, wala pa ho kayong, habang kayo nag-uusap-usap dyan para po dito po sa event na ito at sa pagbibigay po ng justification kung gaano ba ito ka-importante, wala ho kayo na pag-uusapan kung magkano po nakalaan na budget dito? Yes, sir. Wala po. As in the coming days, we may see the figures at saka sa auditing process po. Pero as far as when and how this was planned po, gaya po ng sabi ko kanina sa panimula ng interview nyo, ng panayam natin, is nung pagka-release po ng memo circular number 24, enjoining or encouraging all government agencies to adopt the Bagong Pilipinas campaign or brand of governance, nakaplano na po itong kick-off na to. Kasi po, ang alam ko po, ang mga aligasyon, yung timing, bakit ngayon, saan kinuha yung budget. Andyan na po yan, nilabas na po yung mga issue na yan. Pero as early as July, nang mailabas po ang Memorandum Circular 24, nakaplano na po kung kailan po ilo-launch. Kaya po nga, so kaya nga po kami nagtatanong, kung matagal na pong pinlano, bakit hanggang ngayon, hindi nyo pa alam kung magkano budget? Yun po. Kasi nga po, the circumstances have changed. Dapat po noong October last year, which is also the anniversary of the Presidential Communications Office and Communications Month, sana po, dun po gustong isabay. Na-move po dahil very busy po ang schedule ng ating Pangulo, na-move po to December. And then dahil may foreign trips at meron pong Christmas season, alam naman natin na busy, na-move po, nagkataon po na na-move ngayon. Opo. Sir, kasi po kaya kami nagtatanong sa budget dahil kasama po doon sa sinasabi ni Presidente na ang Bagong Pilipinas hindi dapat nagwawaldas ang gobyerno sa pera ng bayan, di ho ba? Klarong-klaro ho naman yun, no? Sa kanyang mensahe, di ba? Klaro yun. Hindi dapat nagwawaldas. Pero dito po sa aming nahawakan ng mga dokumento at kami nagpapasalamat din po sa Vera Files, no? Sa pag-guide sa atin kung paano makakakuha nito pong mga kopya ho ng inyong mga gastusin sa mga aprons, bowlers, sombrero, cap, stickers, hoodie jackets, tote bags, t-shirt, no?
tumblers, etc. Sa bawat item, halos 1 milyon po ang gastos, no? 1 million. Aprons, bowlers, 949,000 Opo, ang average po. Dito pa lang po, 7.5 million na ang gastos ng gobyerno. Pangalawa po, dito po sa inyong sound system, at dito sa inyong entablado, 16,400,000 pesos na po ang budget na inilaan dito ng PCO. Maliban pa dyan, may mga add-ons pa po ng mga budget. Tanong po namin dito, ito hong budget na ito na ginastos po para sa event plus. Ito ho ba'y hindi natin may tuturing na pagwawaldas? Sir, as I mentioned po, for every activity ng Presidential Communications Office, meron pong budget na nakalaan. At alam naman po natin na sa government transactions, meron pong bidding process na nangyayari. So, may gumawa po ng mga market study for the service providers, for the food providers, sa lahat pong yan. Dumaan po sa proseso, sa mga nabanggit nyo pong collaterals like t-shirts, aprons, caps, and stuff like that. Meron pong bidders at sang-ayon po sa proseso ng bidding ay yun po ang mga nakuha. Opo, pero hindi ho ba sir, kaya nga bagong Pilipinas Kapag sinabi mong bagong Pilipinas, kayo nagbabago na sa ugali ng gobyerno, no? Exactly, yung pamimilit sa mga taong umattend. Bago ba ito, namimilit naman po ulit. Pangalawa, bago ba ito na hindi magwawaldas gayong sa gitna po ng paghihirap ng maraming Pilipino, ay nga po araw-araw sa aming programa, marami po nagdarahop na humihingi ng tulong sa amin, tayo po'y gagasta ng higit sa, dito pa lang po sa mga paunang informasyon, higit na pong 22 milyon ito. I go back to what I said initially, Sir Ted, na meron po tayong culture of negativity. So, nung sabihin po na i-anunsyo po na meron pong kick-off rally itong Bagong Pilipinas, ang dami na pong criticism, ang dami na pong detractors. Ano na naman yan? Wala na namang bago. Anong mahihita natin sa ganyan? So, yun po ang sana gusto po naming ipabatid din sa publiko na give it a chance. Sa iba pong mga administrasyon po, meron po silang mga campaign, meron silang mga program, meron pong na-fulfill na promises, merong hindi. Pero gaya po ng sabi ng Pangulo sa kanyang speech kahapon, nabigo na ng maraming beses ang mga Juan at Juana de la Cruz dahil sa pangako ng mga administrasyon. Ito pong Bagong Pilipinas campaign, hindi po ito para sa Administrasyong Marcos lamang. Ito po, we hope, the administration hopes that it will transcend this administration. Gusto po natin ng transformation, gusto po natin ng institutional and systemic change. Ang isinusulong po natin, baguhin ang mga negatibong proseso, perspektibo, simulan po natin sa gobyerno and hopefully yung attitudinal change mag-cascade po sa lahat ng Pilipino. Salamat po, Asek Joey. So sa inyo po nang galing, dapat gobyerno ang nagsisimula. So kami pong mga kami pong mga mamamayan, paano po namin uunawain yung tatangkilikin na dapat sa gobyerno nagsisimula? Gayong ang gobyerno dito po gumasta ng malaki na pera ng bayan. Tapos, meron pa hong issue ng pilitan. So, paano po namin tatangkilikin na parang sa iba, sabi baka ang turing nyo sa mga taong negatibo, ang pananaw kayo mismo sa gobyerno, ngayon, hindi nagbabago Again po, Sir Ted, wala pong pilitan na naganap. Voluntary po yan. At yung sinasabi nyo pong kumuha ng attendance, kailangan din po yan para sa liquidation ng yung ipinakain, yung transportation para sa mga kawani bawat department. Doon po sa kung paano po tatanggapin ito ng yung ating mga mamamayan. Yung gastos, yung pangkalahatan pong gastos, Kahit po yung overall negative impression about what this campaign is. Yun nga po, number one, can we paano ko po ba sasabihin? Parang sa English po merong suspend muna natin yung negativity natin. Number two, give it a chance. Pero hindi lang naman po kick-off yung nangyari kagabi.
kung tutuusin po, nung magsimula ang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., meron na pong initiatives, meron na pong mga programa na umaarangkada na nakakapaloob din po dito sa Bagong Pilipinas campaign na ito. Nandyan po yung kadiwa ng Pangulo, nandyan po yung Lab for All. May naipasa pong batas para ma-free ng ating farmers sa kanilang pagbabayad sa kanilang mga sakahan, yung ating agrarian reform law. Marami na pong programa na, kasi po ang problema nga po is sinofocus po natin sa single incident, sa single event, which is the kick-off. Hindi na po natin nakikita yung nasa gilid na nangyayari. Para pong kabayo na may blinder. Opo, kasi nga din po, yung event nga is really, catching so much attention, particularly doon nga po sa usapin ng pagtitipid, no, sa pondo ng bayan. Hindi ho ba, wala bang alternative ito? Like, kung ang gusto lang po ng Presidente is to address the people in government, the people, us ourselves, pwede ka namang humingi ng airtime sa television network ng istasyon at ihuhook up ng lahat ng TV stations for free at sabihin yung kanyang mensahe, lahat pa tayo nakapanood, at our convenient time, prime time, nagagawa po naman yan ng Estado kung gugustuhin nila. Ganon, nakatipid ka pa at doon, yun ang ehemplo na ang gobyerno nakikiisa sa taong bayan na marunong magtipid. At dito po, hindi mo na kinakailangan pang linggo, mag-check ng attendance, mag-obliga, o kaya po'y gumastos ng ito sa mga paunang informasyon, higit 22 milyong piso na. That is an option, Sir Ted. Pero kung napanood niyo po yung programa kahapon, this is a rallying call. So, tinawag po naman na rally ito para sa mga kawani ng gobyerno. And what better way to relay a message, a directive, than to relay it in person. Nakita nyo naman po din yung pagtanggap ng mga kawani ng gobyerno sa naging mensahe ng Pangulo, lalo nung sinabi ng Pangulo na, bawal na ang tamad, bawal na ang masungit, kailangan baguhin po natin. Yun po ang gusto rin tumbukin ng Pangulo. Kung negative po tayo palagi at we have nothing to aspire for and we have nothing to re-energize the country, wala pong mangyayari sa atin. Kung palagi na lang po ang hinahanap po natin ay ang tinik sa mata ng ating kapatid. Opo. At siguro din po, maganda rin po nating unawain yung sinasabi ninyo kung nakikita po siguro din ng mga pangkaraniwang Pilipinong nagpapagal sa trabaho na nagtitipid ang gobyerno. May tanong po si Chacha po. Please, Asek, I hope you don't mind. Oo, Asek, good morning po. Good morning, DJ Chacha. Good morning po. Yun pong mga performers natin kahapon, libre po ba ito o bayad po yung mga talents natin? Na-mention ko po yan kanina, meron nag-volunteer ng kanilang information at meron po ding nag-donate ng fee para po makuha po ang ating mga artists. So may mga bayad at meron pong mga hindi bayad? Yes po. Kabisado po ba natin, Asek, kung sino yung mga talents na hindi po nagpabayad dito? Wala po akong information about that now. Siguro po in the coming days, kung meron pong pagkakataon, mailalabas po ang listahan na yan. Aside from that, Asek, isa rin po sa mga lumalabas na mga balita po ngayon, ilan daw po dun sa mga tao na umattend ng rally, nagre-reklamo after nung event dahil ang pangako ay may ayudang ibibigay pero wala daw po silang natanggap. Ano po ang komento nyo tungkol dyan? Wala pong ganyang pangako po. Gaya po na sabi ko kanina, meron pong servisyo fair sa ground at meron pong services na binibigay dyan, particularly sa DSWD. Meron po yung IX program ng DSWD. Kung yun po ang tinutukoy nila na tulong, yun po yung ino-offer ng DSWD. Pero yung kung ano man po yung sinasabi nilang kapalit sa pagdalo nila, wala po. Again po, I would like to emphasize, it was voluntary. Okay, so voluntary po ang sinasabi nga po ninyo, kaya din po ipaulit-ulit nga kanina, and then nabanggit din po ninyo na ito pong event na ito ay rallying call sa mga kawani ng gobyerno. Sabi po ninyo, pero ika din po ninyo, ito rin po ay para sa public. Tama ho ba, Asek? Okay. Sige. Opo. So, akala ho,
ano ba ho talaga? Kasi ang amin pong binabanggit kanina, mas maganda ho kung nakatipid nga tayo dito dahil sa mas mainam kung ito po ay ginawa ng presidente sa isang okasyon na mas marami makakapanood at di mo na kinakailangan pang gumasta. So dito ho again, pwede ho ba ninyong klaruhin lang? Kasi po may mga tao pong nakikinig sa atin na nalilito daw ho sa inyo pong sinasabi. Tumatakbo na ang mga programa ng gobyerno, pati yung Bagong Pilipinas, bakit pa nga daw ho kinakailangan pa ng kick-off rally? Ito ho yung mga tanong po ng mga nakikinig po sa atin, ASEC. Opo, Sir Ted. Kung tatanungin ko rin po sila about Bagong Pilipinas, masasagot po din ba nila yung tanong na yon? Ang pakiwari ko po ay hindi kasi wala pa pong nagpaliwanag bukod po doon sa Memorandum Circular 24 na inilabas ng Pangulo noong Hulyo. At dahil government document po, hindi naman po lahat mauunawaan ng lubos yun. Kaya po kailangan ipaliwanag. Kung tutuusin, as part of our information campaign, sunod-sunod po yan na meron po kaming mga gaganapin pang campus caravan sa PCO, media and information literacy programs. Isasama po yan eh. Kasi kahit po sa basic, ang importante po is information and education. Kailangan pong maunawaan at kailangan pong i-kick off dahil wala nga pong nakakaalam kung ano ito. Kaya sa speech po ng Pangulo, nabigyan na po tayo ng insight kung ano yung gusto niya mangyari. And now, dahil meron na pong marching order yung mga kawani ng gobyerno, pwede na pong i-disseminate sa grassroots level. Meron po din ditong reaksyon ng isa pong government worker, hindi lang ho nag-aailang magpakilala. Bakit daw ho pati mga letterheads nila, mga office logo, pinalalagyan pa ng Bagong Pilipinas logo, dagdag itong gastos? Yaan po ang nakapaloob sa Memorandum Circular number 24. Enjoining all government offices to espouse or embrace the Bagong Pilipinas brand of governance. Bakit pa daw ho ba kinakailangan nitong ilagay? Dagdag daw ho ito gasto sa kanila. Sabi nga ho nila dito, kung ang binabanggit ng Presidente, magtipid, wag magwaldas, bakit nga ang kanilang ginagawa, pagwawaldas? Ito ho, galing po sa nakikinig po sa atin na government worker po. Paano po malalaman ng mga Pilipino kung ano ang Bagong Pilipinas kung hindi po nila nakikita, naririnig o nararanasan ito? Di ba po sa atin po sa media, Sir DJ Chacha, meron po tayong audiovisual platform. We appeal to the eyes and the ears at isa po ang visual arts, yung paglagay po ng logo para po matandaan, ma-instill sa tao at sa government worker na ito po ang ating program of governance. Pero hindi ho ba dito ang sabi nga nila, mas maganda nga kung sa halip na salita, nasa gawa. Kasi po, kahit na po daw ilagay mo sa bungad dito ng bawat lamesa daw po sa tanggapan ng gobyerno itong Bagong Pilipinas, yung nga po, sinasabi nila dito, kung ang ginagawa naman nila, iba doon sa sinasabi nila, wala daw hong silbi ito. Ito po sinasabi nila. Ibabalik ko po doon sa government worker na yan. No? Sinasabi niya na dapat sa isip, sa salita, sa gawa. So, sa salita niya po, sinasabi niya po na walang pakinabang ito, logo lang ito. Hindi po ito logo. It's again, an aspiration that we hope that everyone will imbibe and will instill and will carry out in their daily life. Pero po, sa concept po ng Bagong Pilipinas, kasama po ang gawa, hindi lang po salita. Kung meron po kaming information materials, kung gusto po ni Sir o ni Ma'am na government worker na mabasa ito, nakalagay po doon, nakapaloob po doon na hindi lang po sa salita dapat yung pagbabago. Lahat may ginagawa. At isa pong aspeto ng pagbabagong yan, hindi lang po dapat gobyerno ang gumalaw o kumilos. Meron po ding obligasyon yung taong bayan na i-play ang kanilang part. Number one, as the President said, is to trust the government. Kung hindi nyo po pinagkakatiwalaan ng gobyerno at negative po tayo na walang patutunguhan yan, logo lang yan, walang bago dyan, wala po tayo talagang patutunguhan.
Okay, so ito po, panghuli na lang po ito, galing po sa ating tagapakinig. Bakit ba daw po kayo, ASEC, laging sinasabi itong negativity ho kapag mayroong kritisismo sa gobyerno? Karapatan daw po ng taong bayan to criticize the government, and then dapat daw ho ito tanggapin ng gobyerno bilang bahagi po ng ating check and balance. Dahil sa bawat daw po sinasabing pagpuna, pati sa budget, sinasabi nyo lagi, negativity itong mga bagay na ito, ASEC. Again, Sir Ted, DJ Chacha, and to Ma'am o Sir na nag-comment po, I refer you to what this Bagong Pilipinas concept is all about. Ang mga humihila po sa atin pababa ay yung mga attitude at yung mga negative values na everyday po na-encounter na lang po natin. So, in so many words, Bagong Pilipinas wants to change that attitude. Sige po, kailangan po natin ng checks and balances. Kailangan po na merong magtatanod sa ating government workers, sa ating government officials especially. Nandyan po yan. Nakapaloob po din po sa Bagong Pilipinas na meron pong ways to measure if the government is doing what it promised to do. Meron din pong paraan para masukat po natin kung merong mga katiwalian, kung meron pong pagkakamali. So, kung bibigyan lang po ng pagkakataon na mailahad ito kung ano po ang Bagong Pilipinas campaign, siguro po we will all be on the same page. Opo, okay. Sige po. Ito na lang po huli. Galing po sa mga kasamahan niyo po dati sa media, ASEC, no? Kailan po ninyo isa sa publiko ang lahat ng gastos sa naging event po kahapon? Again, sir, there's an auditing process. There's a process in due time. Kung lalabas po, mangunguna po kami na mag-reach out, lalo na sa Malacanang Press Corps, kung meron na po yung impormasyon na yan. Ihintayin pa ho ba natin ang audit dito o maglalabas ho kayo talaga ng actual po na disbursement sa ginastaho ninyo kahapon? Again, sir, we will let the normal process take its course. Okay, sige. Which means na ilalabas nyo ito 2 years after. Kasi po, ang audit nito lalabas po 2 years after pa. Kayo po nagsabi niyan, sir, wala po akong sinabing ganyan. Hindi po. Ang tanong nga po namin kasi kailan nyo dapat, di ho ba kasama po sa Bagong Pilipinas ang transparency? Yes, sir. Oo. Kung transparent po kayo, bakit po matagal ilalabas ko kung magkano nagasta? We have to follow a process, sir. And as I said, in due time, after the process, yung information po na yan will be made available. Opo. How long will that take po kaya, ASEC? I cannot answer po that. I don't have that information. Opo, sige po. Salamat po. Taabangan na lang po namin. Kasi po, pasensya na po kayo kasi mga kasamahan ko po dito sa amin pong bulwagang pambaritaan po nagtatanong kasi nga yung pong kanilang aabangan daw. Ito pong nagkasta po dito. Salamat po ng marami, ASEC, sa inyo pong panahon na ibinigay po sa aming programa. Thank you very much, Sir Ted, DJ Chacha, at sa mga taga-radio team. Maraming salamat po. Na marami. Opo. Napanood na natin yung interview ni Manong Ted, no? Kay ASEC Villarama. Woo! Diyos ko, mga kabatang helmet. Ang haba niya, pero pinagtsagaan ko talaga. Dahil nagpanting yung tenga ko sa salitang negativity. Negatron. Alam nyo kayo yung negatron no? Sabi nga, kung sino nagsasabi, siya yon. Negativity kapag meron kang itinatanong at gusto kang maliwanagan. Grabe, no, videographer? At sabi nga dyan, 200,000 lang daw expected nila, pero 400,000 daw yung dumating. O di clap. Pero nung tinanong na ni Manong Ted, kung ang ginastos ba dyan ay kaban ng bayan, ano ang sinabi niya? Meron daw kasing mga bureaucracy, no, videographer? Na mga bureaucratic tsubang dulo, 'di ba? O pangmalakasan nga ng mga funds daw na nakalaan sa mga ganyang klaseng mga programa. Videographer, saan ba galing yung funds na yun? Sa kapitbahay. Sa kapitbahay? Di ba sa atin din yun, mga kabatang helmet? Ang tax natin. Diyos ko, saan ba kukuha ang gobyerno? Kaya nga tayo may tax eh. Naku, mag-isip-isip nga kayo, mga kabatang helmet, no? At saka doon sa mga trolls dyan.
Mag-isip-isip nga kayo, Diyos mio. Ito na yung nangyayari sa lipunan natin ngayon. Magpapakatrolls pa ba kayo? Ito pa, Bidjogapur. Tinanong din ni Manong Ted yung about daw sa mga donors. Kasi sinabi ni Asik Villarama, may mga nag-donate daw. Oh, proud to be a donor. Yes! Kaya yung iba daw, hindi daw nagsabi kung sino daw, kung ganyan, hindi daw pakilala. Pero tinanong ni Manong Ted kung meron bang listahan magkano yung nakuha sa mga donors. Kasi di ba transparency? Oo. Di ba yan nga ang gusto nyo, bagong Pilipinas? Oo. So dapat may transparency, may accountability. Pero kay VP Leni Bidjogapur, matagal na napapatupad ang transparency and accountability. Oo. Ayaw lang talaga ng mga nakaupo dyan. Kasi mapupuna nga, masyadong makikita na lahat yung mga pinagkakagastusan nila, kaya hindi siya nanalo eh. Kaya nga di ba? Kaya nga trinabaho si Atty. Leni Robredo dahil Magkakabistuhan magkakabistuhan. Dahil doon pa lang sa sinusulong na batas ni Atty. Leni Robredo noon, yung Accountability and Transparency Bill, di ba, Bidjogapur? Hinarang na agad. Kasi, malalaman kung ano yung mga nakubra. Ito pa, Bidjogapur, yes. Kubra na kupit. Oo, di ba? Kapitan ko. Ni Kapitan Kupit. Pero ito nga, Bidjogapur, no? Di wala na naman ay sagot. At ang sinagot pala niya ay negativity. Magaling pag sumagot eh. Magaling siya dahil scripted. Magaling umiwas. Magaling ang script, Bidjogapur. Magaling din siya umiwas. Pero, umiwas. naku, mga kabat na helmet. Naku, matalino na mga Pilipino ngayon. Kung yung iba nagpapabudol, nabubudol, nagiging engot-engot, nagtatanga-tangahan. Pero karamihan sa atin, malamang sa malamang, alam na ang nangyayari sa lipunan. Huwag daw tayo negative. Huwag nga daw negative. Basta pag nagtanong, negative agad. Ha? Kaya positive lang, huwag magtanong. Pinapaalala ko lang po sa inyo, Asik Villarama, taxpayer ako. Yung pinapasweldo sa inyo, sa mga nakaupo dyan, sa gobyerno, galing din yan sa tax ko. Kaya may karapatan akong magtanong at malinawan, lalo na kung ako ay nalalabuan. Di ba, Bidjogapur? Bakit ka magtatanong pa kung malinaw naman at malinis? Yun lang naman ang simpleng tanong ni Manong Ted, Bidjogapur Kung yung ginastos ba dyan, nanggaling din sa kaban ng bayan. Ito pa, yung tanong ni DJ Chacha, Bidjogapur. Regarding naman sa mga nag-perform. Kung binayaran ba or libre lahat na nag-perform. Ang sabi ni Asik, yung iba daw nabayaran, binayaran, yung iba naman daw free. Aba. Tinanong ni DJ Chacha kung may listahan daw ba kung sino yung mga nagpabayad at sino hindi. Wala rin na-present. Sa mga susunod na panahon na lang daw. Oo. Ilang panahon kaya yun? Kaya nga Maraming panahon. Baka mabot pa yan 2028. Kasi sabi nga niya, may process daw para daw mailabas. Di ba sabi nga ni Manong Ted 2 years after Oo. kayo nagsabi nun? Oo, di ba sabi ni Asik Villarama, kayo nagsabi niyan. Sabi naman ni Manong Ted, kailan nga, di ba, Bidjogapur? Kailan nyo? Hindi rin niya masabi. Kasi maraming panahon. Ito lang mga kabatang helmet Magpapaloko pa rin ba kayo? Oo. Ha? Oo. Oo pa rin, ang sagot nyo. Oo. Magpapabudol pa rin kayo. Oo. Magtatanga-tangahan pa rin kayo. Oo. Yan ang malupit Ito pala, Bidjogapur, wala daw sa pilitan, sabi din ni Asik Villarama. Para sabi ni Mang Ted, bakit daw may papirmahan? Wow! Di ba may pa-attendance? Ito nga, may napanood ako in-interview Bakit ka nandyan? Bakit ka pumunta rito? Kasi daw po, kailangan po namin pumunta para daw sumuporta. O, di ba? Kailangan po namin pumunta. So, hindi yun sa pilitan? Hindi siya compulsory? Tsaka, bakit may apron? Yun nga, ba't may pa-apron pa? Ba't may apron sa giveaway? Magkano ang ginastos dyan? Ito pa, Bidjogapur, may mga naka-zoom naman pala. Kasi Visayas and Mindanao daw, hindi mo naman daw pwede sabihin, lumipad kayo papunta rito. So, nagpa-zoom. Magkano ang Zoom, mga bata helmet? May premium ang Zoom, may premium yan. May bayad, hindi siya free. May free siya, Bidjogapur. Pero yung free is limited lang yon. May parang allotted time lang, may limited edition siya, in short. Pero yung premium nun, babayaran mo siya. Magsusubscribe ka para pwede mong i-contain to. Ganito karaming tao, 100 ba? Yung participants mo, 1,000 ba yung participants mo? And yung oras kasi, yung duration. Pwede naman pala naka-zoom. Di tama nga yung suggestion ni Manong Ted na sana yung airtime na lang, no? Para nationwide, buong bansa, mula Apari hanggang Hulo, nakapanood. Di wala pang napagod magpunta ng grandstand. Lahat tayo sa bahay, lahat tayo pwedeng manood.
kukunin niya yung airtime nung bawat channel, di ba, nung TV station. Oo. Pwede naman yan, Bishop Gapar eh. Sabi nga ni Manong Ted, may mga dating presidente na gumawa din yan, di ba? Oo. Tapos sa kanya naman ang kapangyarihan eh, pwede naman gawin yun. Eh di ba mas tipid pa? Mas tipid yun. Kasi kung naka-zoom ka, halimbawa, sa barangay. Oo. Naka-zoom yung barangay. Yung mga taong Ayan, bahay sa pay-per-view. barangay. Pay-per-view. Diba? Gumamit ka rin ng Kuryente, kuryente, utilities. tubig, aircon, Oo. ng barangay. May tolda pa yan. May Siyempre, tolda may pa. pamerienda pa. Pamerienda, saan galing yung Oh, pera? siyempre, kaltas na naman yan sa budget ng barangay. Oo. Saan ba galing yung budget ng barangay? Ito mga kabatang helmet, nakakaloka lang talaga, no? And, Bishop Gapar, pagkatapos ng interview na yan, in-interview naman si Attorney Vic, O yun. yung isa pa former executive Oo. secretary. yun. Na nasa kabilang kubol na. Oo. Nakakaloka talaga yung mga binitawan din ni Attorney Vic, no? Oo. Nako, mga batang helmet circus. Kaya ito lang masasabi ko eh, talagang tama nga kami. Tama kayo. Sa lahat ng mga pangmalakasan, no, Bishop Gapar, na mga kapanalig natin, mga Oo. kakamping, na Tama tayo. pinili si VP Lenny, si Attorney Lenny Robredo during the election. Diyos ko, talagang ngayon masasabi mo na ng taas noo na hindi ka nakukutsain ng mga trolls dyan, ng mga apologies dyan, ng mga DDS dyan na talagang tama kami. Nahihiya ka ba? Hindi ako nahihiya, no? Ikaw ba nahihiya ka sa pinili mo? Ako hindi, proud na proud ako. Tama, nakapink ako. Di ba yung isa nag-comment sa'yo? Oo. Sabi niya, kakahiya. Ano yun eh? DDS yun eh. Solid DDS yun. Pero, pumalo na rin siya na supportan si BBM kasi nga, di ba nga, unity team. Pero, solid DDS yun. Pero yun nga, sabi niya, budol is real daw. Budol sila. Eh, nagpabudol kayo, ano magagawa ko? Di ba? Kayo naman may isip niya. Kaya nga, nasa mga kamay niyo yan, sa mga daliri niyo yan. Marunong naman kayo mag-isip. Oo. Pinili niyo pa rin eh, di ba? Wala na tayong magagawa, mga batang helmet, damay na to. So, kung ano man yung desisyon nyo, nadamay pa kami. Pero syempre, wala nang sisihan. Kaya idadamay din namin kayo para umangat din ang buhay nyo. Kahit ang hirap talagang umangat ang buhay ngayon. So, comment down below nyo dyan kung anong masasabi nyo. Pero, di ba, huwag na tayong magpakatanga. Huwag na tayong magpabudol. Huwag nyong hayaan na paikot-ikutin kayo ng circus. Nakakaloka talaga. Naimbiyara talaga ako sa salitang negativity. So ngayon, kapag nagtatanong ka at nagko-question ka at karapatan mo naman yun, Oy, nega ka. ka. Wow! Grabe ang script. Huwag ka kasing nega. Grabe mga batang helmet. Dapat positive. Mag-isip-isip kayo sa Positive mga thinking. pinaniniwalaan at pinapanood nyo. Kung tama pa ba yan? Kung totoo pa ba yan na talagang gustong maglingkod para sa bayan natin. At ayun na nga, lumipad na siya. Sino ang lumipad?